I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Ito, may sinabi si Mayor Isko Moreno dito. Alam nyo, kapag ang isang leader, maganda ang mga proyekto na ipinapakita, suportahan natin. Dahil bihira lang yung ganitong klaseng leader. Tama naman po, di ba? Oh, ganun lang talaga. Oh, di ba? Pero sa kabila ng lahat, no? Sa magandang ginawa ng Pangulo, binigyan niya ng mga proyekto itong DPWH. Kanya lang sa tingin ko lang parang sinabutahi ang Pangulo. O malaya sila nakapagnakaw, binigyan sila ng pundo na ang akala ng Pangulo ginagawa nila yung trabaho nila, pero hindi kaya yun tuloy na booking sila. Tama yung sinabi ni Isko Moreno. So mayroon pa siyang sinabi. Ito, pakinggan nyo ito mga kababayan, yung sinabi ni Mayor Isko tungkol dito sa mga nagnanakaw sa pundo ng bayan sa issue ng flood control. Ito na. Ang problema, pinagawa na ni Presidente, binigyan na ng pondo o pinakialaman ng mga congressman, ayun, nagka-leche-leche. Totoo lang. Anyway, tingin ko malalatigo sila this time. Naman po yung sinabi ni Mayor Isko Moreno, ang Pangulo umaasa. Ang akala niya naman, ginagawa nila yung kanilang trabaho. Yun pala, hindi. Nagkakaroon po ng mikos-mikos. Yung, nagkakaroon po ng pagnanakaw. Diba? Hatian, komisyon, kickback. Ayun. Siyempre, ang Pangulo umaasa, mga kababayan, na ginagawa nila yung kanilang trabaho. Yung pala, hindi. Siyempre, ang Pangulo, nagtataka kung bakit bumabaha. Alam nyo, siguro yun po ang way para malaman ng Pangulo yung sunod-sunod yung pag-ulan at bumabaha sa iba't ibang lugar para nang sa ganun matingnan kung bakit bumabaha, anong dahilan. Ayun, dahil si PBBM hindi nakatiis, nag-imbestiga, gumawa ng hakbang. Ayun, sapul kayo, nalaman ang pinakapuno. Kinurakot nyo palang pera substandard yung ginagawa nyo, palpak. Hindi lang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., sa panahon ni Digong, malala talaga yan. Wala kasing may lakas loob na kumbaga sitahin or sugpuin itong mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasabwat contractors o mga ibang opisyal, yung ibang politician, ayun, yumaman sila. Ito kasing mga to, palibhasa walang sumisita sa kanila, namimihasa na sila sa pagnanakaw. Sabi nga ng Pangulo, dekada na. Walang matapang na sumisita sa kanila. Walang matapang na i-expose yung nakawan sa pamahalaan. Siyempre, ang Pangulo maasa. Kaya nga nagbigay ng pundo. Akala niya ba na yung mga trabaho nila, yung mga proyekto nila, ginagawa nila ng maayos, yung pala hindi. Ayun tuloy. Tapos ngayon, kasalanan pa ni PBBM, ay nagkamali po kayo. 'Di ba? Ang Pangulo umaasa. Kaya dismayado siya masyado. Kaya ang ginawa niya, ayun, nag-imbestiga, in-announce nung SUNA, di aligaga kayo ngayon. Sa panahon pa kasi ni Digong, sabi ko nga, namihasa sila. Ngayon, dahil namihasa sila, ang akala nila, makaisa pa sila ngayon, buong administrasyon ng Marcos. Malas nyo. Natimbrehan kayo. Ayun, sapul kayo ngayon. Nakaw pa more. Kaya yung utos ng mataas na hukuman, mga kababayan, na yung ibang mga assets, yung mga bank account ng mga sangkot doon sa 115 na contractors at saka yung iba pa na kumbaga na freeze ng tawag dito ng korte ba o sandigang bayan, correct me if I'm wrong. Yun, wala, hindi na sila maka-withdraw.
Na-freeze pati yung Diskaya, kamo. Oh. Na-freeze ng AMLA pala. Oo. Siyempre. Dahil dyan, mga besa. Ito. Tingnan nyo ito, yan. Nakita nyo yan? Bukod pa sa na-freeze, yung pera ng Diskaya couples, ito po yung mga sasakyan nila, yung pinagyayabang nila sa video ni Corina Sanchez. Naku, magarang ito, mga besa. Sosyalin talaga. Ang halaga nito may 22 million, may 40 million, may 80 million. Ay, sus Mariusep, sana all. So, yung mga sasakyan na yan, nakumpiska po ng BOC because walang proper documents ito. So, ibig sabihin, lumalabas dito na smuggle car. Pero, mga beswa, stateside ito. Mahal, sobrang mahal ito. Kaya, ang ginawa po ng BOC, ito. Sabi po dito, mga kababayan, sabi po ng News 5 4 days ago, 13 Diskaya's own cars to be auctioned. Mga kababayan, kung sino man ang mga milyonaryo dyan nanonood sa akin, pagkakataon nyo na. Sabi dito, ipasubasta sa Bureau of Customs, which is ang BOZ. Ayan 13 luxury vehicles na isinuko ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ayon kay Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI. Executive Director Brian Kit Husaka ay binahagi umano ito sa kanila ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. May mga kulang daw sa kanilang mga papilis, which now give them the right for them to auction this off, sabi ni Osaka sa isang press conference ngayong Huwebes, October 16. Diba? Wow, social. Ang dami nito, mga bes. Walang sapat na dokumento, smuggle ang datingan dyan. Tapos yung iba, pinag-aralan pa. 13 luxury vehicles ng Diskaya ay i-auction na ng custom, which is ang sabi dito 13 luxury vehicles ng Diskaya i-auction ng custom ICI. Yuhu! Baka gusto nyong bumili, mga kababayan, kailan ba ito ipasubasta? Titingnan natin dito. So nakalagay dyan, mga kababayan, ayan, nakatakda ng ipa-auction ng Bureau of Customs, which is ang BOC, ang 13 luxury cars ng mga Diskaya sa November 15. Sa November 15 na yun, ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, kabilang sa ipapasubasta nila ang ilang sasakyan na walang sapat na papilis tulad ng import permit at dinoktora na certificate of payments. Agay! Pati ba naman dyan nag-ano pa kayo? Ninakaw nyo pa talaga. Ang ika nga, sabi ko, pati ba naman dyan pati mga papilis dinuduktok nyo pa, di kayo naloka. Mga ilang interesado bidders na raw ang nakipag-ugnayan sa custom, pero biniverify pa nila ang mga ito. Agay. Shout out sa inyo, mga kababayan, sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Hello. Baka gusto nyo bumili ng luxury car galing sa Diskaya. Yung iba na natin alam ko seryoso, yung iba nagbibiro tungkol doon sa payong. Agay. Nga. Ako naman basta i-publish natin kung sino ang pwedeng sumali. Sabi po ni Commissioner Nepomuceno. So yun, mga best. Siyempre pag isasubasta ito, di ba? Pag isusubasta, natural may kaukulan ng may kaukulang papel na yan. Hindi naman siguro isubasta na walang kaukulang papel. Matik na po yan, di ba? Dali bibinta na yan Naku, mahal ito, mga beswa. Itong mga sasakyan na ito, sa totoo lang. Maganda ito. At sa mga gustong bumili, ayan, November 15 November 15. For sure, dyan sa BOC. Dyan po ang kaganapan. Dahil dyan yata naka-stack ito sa BOC. Kasi kinumpis ka nila ito, mga kababayan baka gusto nyo bumili, gora na kayo. Go. Yung mga bilyonaryo, nako, pagkakataon nyo na ito. Si Manny Pacman, ayan,
Magagaran din ang mga sasakyan nun eh. Tsaka yung mga bilyonaryo out there. Mayroon tayong milyonaryo nanonood sa atin eh. Yung nagbigay ng 700 million sa donation dyan sa Pasig Esplanade. Ayan, shout out kay Sir. So yun mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Sample pa lang yan Sabi nga ni Mayor Isko Moreno, malalatigo sila. Hindi lang malalatigo, malalatigo yung ari-arian nila. Hindi lang yun, makulong pa sila. Di kayo naloka. Si Bryce yata di ba, sinuko niya yung kanyang mga magagarang sasakyan. Ewan ko yung iba. So yun mga kababayan, learn and lesson yan sa mga gusto may tangkang magnakaw pa sa Kabanang Bayan. Wag ngayon. Wag kayong magnakaw ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. At wag na kayong magnakaw sa Kabanang Bayan. Parang awa nyo sa taong bayan. Oy, di ba? So I hope sa darating ng mga next admin, tuloy-tuloy ito. Dapat bantay sa lakay. Lagi ang pamahalaan pagdating sa pundo ng bayan. O di ba? Umaasa ang Pangulo. O yun pala, yung ginagawa nyo, sinabutahin nyo. Ito pa mga kababayan, ayan sa press conference niya kanina, mayroon siyang sinabi. Ito po yung sinabi niya. Talaga naman Pero sa tingin ko, kakanta ito, pipiyok ito si Diskaya, mga kababayan. Sabi dito ng ni Ombudsman, mga Diskaya, posibleng protektado ang mga bilyar sa isyu ng infra projects. Oh my goodness. Di ba mga beswa? Hindi lang bilyar, baka si Kuhol din. Okay. Kaya nga hindi na sila nagsasalita, 'di ba? Tama nga yung sinabi ni Mayor Isko Moreno talaga. Sa totoo lang. Alam niyo itong mahirap sa iba nating mga kababayan. Ewan ko ba bakit hindi sila nag-iisip? Nanggaganso sila sa Kabanang Bayan. Grabe, intindi. Sabi dito mga kababayan, mga Diskaya, pinoprotektahan ng mga bilyar. Hindi na ikinagugulat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umano'y pagtanggi ng mag-asawa kontratista na sina Pacifico Curly at Sara Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng Independence Commission, which is ang ICI. Ayon sa kanya, tila may mga individual sa umano bilang pinoprotektahan kabilang na ang ilang mambabatas at dating opisyal ng Administrasyon Duterte. Isa umano sa mga posibleng konektado sa isyu ay sina Mark Villar at Senadora Cynthia Villar, ani ni Remulla ng Secretary Mark Villar sa DPWH. Doon lumaki ang negosyo ng mga Diskaya. Doon sila nakakuha ng napakaraming proyekto. Hindi pwedeng hindi alam ni Mark yan. Bagamat nilinaw ng Ombudsman na wala pa siyang direktang ebidensya laban sa pamilya Villar, sinabi niyang malinaw na naging malapit ang mga Diskaya sa kanila noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ang pahayag ni Remulla ay kasunod na mga malawak na investigasyon ng Ombudsman at Department of Public Works and Highway sa libo-libong kontrata ng St. Gerard Construction, kumpanya ng mga Diskaya na sinasabing may ugnayan din sa CLTG Builders Firm. Ay pag-arani na ni Bongo yan, na konektado sa pamilya ni Senator Bongo. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakahanda na ang mga hakbang upang masusing siyasatin ang mga kontratang pinasok ng mga Diskaya noong nakaraang administrasyon. Di ba mga beswa, tama yung sinabi ni dating Senator Trillanes. Kaya kanina, mga kababayan, nagsampa ng Flander laban kay Bongo. Tapos ito sabi niya hindi niya daw kilala ang Diskaya. Hindi kayo naloka. Parang pabiktim pa So yun mga bes. Kaya sabi nga ni Mayor Isko, malalatigo kayo ngayon. Hindi lang malalatigo. Talagang for sure palagay ko makulong itong Diskaya na ito. Pag ito kakanta mga kababayan, for sure may kakanta siya na malaking tao. Sigurado yan. So kayo mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Well, abangan po natin ng mga result. Siyempre, may pag-asa tayo. Nandyan si Ombudsman Remulla. Gagawin niya ang kanyang makakaya bilang ombudsman. Umpisa pa lang niya. Wala pa yata siya isang buwan.
So, antabayan po natin yan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Umulan dito sa amin. Baboos!